iitipon mo kami sa gabing ito. You bring us here safe into your sanctuary, Lord. Thank you so much to the first leading prayer of our dearly beloved noble evangelist with the Almeida, the end-time prophet of our loving God. Thank you so much, Lord, for the great revival tonight. You filled us with the Holy Spirit. And when song the choir, thank you so much, the testimony that we heard. Lord, thank you so much to give me all tithes and offering, my God. I bless you, God, to bless and anoint the humble servant, Reverend Beloved Master of breath, and I bind Satan, cast out hindrances right now in our midst, Lord, in Jesus' name. Just leading prayer, my pastor, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mami na mahal, una sa lahat, pinakataas ang mga pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila alang lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Pangalawa po, dobling pagrespeto, paggalang sa ating dearly beloved evangelist pastor, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. As always, remember and cherish the blessed memories and the precious teaching, beloved son, Pastor Linac Almeida, and our beloved Jillian, the blessed Almeida family, and also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer natin na nanood sa buong daigdig, magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody serves the Lord. Marami na mahal, may kunting i-arrange lang tayo paano mag-rate sa ating beloved, mga beloved children. Mga minamahal ang mga beloved, blessed Almeida children, hindi po sila ordinaryong pamilya lang. Sa amin, pwede sa ating beloved preacher, is beloved family, pero sa mga beloved children, dapat lagyan natin ng mataas na pagrespeto. Amen? Hindi lang basta sila ordinaryong pamilya, dapat lahat po, sa lahat ng mga preachers, maroon po tayo. Lagyan natin the whole blessed Almeida family and Almeida children. Amen? Para kasi sila nga mga tao ay ginamit ng Diyos para sa atin. Kaya dapat, sabi nga, dobling pagrespeto, dobling paggalang, may bigay na, lagi mas mahigit sila. Kaya sabi na, double double honor and respect. Ipag-abot natin sa kanila. Kaya ginaklear ko lang para lahat malaman natin mga minamahal. Amen? Hindi po natin sila ipantay para sa atin lang ang pamilya. Sila po iba sila. Kaya give double honor and double respect sa itong beloved na pastor, beloved San Pastor, the whole blessed Almeida family. Bigyan natin ng diin mga minamahal para malaman natin. Amen? To show respect. Kaya nagasunod lang tayo sa bala ng kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Ngayon, pinagpala tayo sa mga patutuo. Kaya nga dapat sa tuwing gawain natin, magkaroon tayo ng wake-up call. Amen? Alam niyo wake-up call? Yung parang magmata tayo, magising tayo sa pagkatawag sa ating mahal na Panginoon. We have to recall, we have to awaken, we have to stir up in the great moment in my life, the miracles happen in our life, the blessing, palagi po natin yan itaas. Alalahanin po natin. Amen? Para napakaganda pakinggan yung mga himala nung first time pa natin nakilala ang Diyos, nagkaroon tayo ng first love sa ating mahal na Panginoon. Napakaganda. Minsan nakalimutan natin, sabi ng preacher Jerry Galgo, Martes pa lang, sumasamba na siya, kahit Miyerkules pa yung gawain. Thursday pa lang, pupunta na siya sa sambay niyang Panginoon, kahit Friday pa dapat ang gawain. Sabihin, talagang hindi basta-basta yung silabo ng puso niya sa kanyang first love sa ating Panginoon. So, atin i-wake up po yun. Gisingin po natin ang ating mga pusog diwa sa isipan natin nga palagi i-refresh natin sa isipan natin yung the miracles, the goodness of God in our life. Para palagi tayong gising, palagi tayong aware sa paglingkod natin. Sin tayo parang nalulugmok na tayo, nababaon na natin, parang wala na lang tayong pakialam. Bisan sarili tayo na susunod, nakalimutan natin yung una nating ginagampanan sa church. The first rule
na ating paggagamit sa Diyos, minsan nakalimutan na natin. Ginaset aside na natin. Kasi ang tao minsan parang dali manghina. Sometimes we fret, sometimes we dismayed dahil sa marami sigong problema, naisip sa buhay o sa mga pagsumikap to earn a living, to support the family. Siya ang ating priority nga bilang Kristiyano nga may gampanin tayo sa church. Minsan nakakalimutan na natin. So we have to stir up, we have to wake up, i-refresh natin sa isipan natin nga may namal, kung wala ang Diyos, wala tayong magawa. Ilagay nyo sa isipan, we are nothing without God in our life. We are useless. Sometimes sa maglimot, kaya i-recall natin palagi mga minamahal. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 13, verse 11 up to 14, kaya hindi lang pakibasa ang versikulo, the wake up call. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 13, ang talata ay 11 hanggang 14. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. 12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. 13. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katawang at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. 14. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Yan po ang pananawagan ni Apostol Pablo, the wake up all to every Christian. And that knowing the time, alam natin na oras panahon, that now it is a high time to awake out of sleep. Panahon na nga dapat tayo lahat ay magising. Amen? Magising sa pagkatulog natin. Sometimes, ang ating panampalatay natutulog na. Nakakalimutan na natin yung ating mga gampanin, ang ating responsibility, ang ating obligasyon sa church. Nakalimutan natin. Natutulog na yung panampalataya natin, nanghihina na tayo, wala na. Sarili natin masunod. Kaya sabi sa Biblia, for now is our salvation nearer than when we believe. Napakalapit lang ating kaligtasan ngayon sa una pa na ating pinanampalatayahanan. The night is far spent. Ang gabi, wala na. Lumipas ng gabi. And the day is at hand. Ang araw, nandito na. Let us therefore cast off the works of darkness. Alisin na natin. Amen? Cast out the work of darkness. Ang gawa ng kaaway, alisin na natin. Ipalayo na natin sa ating sarili. And let us put on the armor of light. Isakbit natin ang hinganiban sandata ng kaliwanagan sa ating buhay. Let us walk honestly. Lumakad tayo nga may katapatan. Honest, hindi mangluluko. Hindi may isahan, malinlan ang kaaway. Let us walk honestly. Anong honestly? So, sumamba ka ng maayos. Walk properly and honestly in church. Magbigay ka ng tapat, sincero, sobra sa insakto. Honestly. Amen. Huwag natin nakawan. Kasi honestly, honest ka eh. At wala nakikita siyang tao, you must walk honestly. Maging honest ka. As in the day, katulad ng araw. Kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Not in rioting and drunkenness. Hindi po sa pag-inuman, paglasingan, mga bisyo, not in sumbering and wantonness. Hindi sa kalibugan, sa kahalayan, sa laman, sa sanlibutan. Not in strife and envy. Hindi po sa inggitan. Hindi po sa agaway-away. Hindi po sa nagmamataasan. Amen ba?
But put ye on the Lord Jesus Christ. Ilagay natin ating sarili sa ating mahal na Panginoon. And make that provision for the flesh. Huwag natin bigyan ng halaga ang ating mga laman. To fulfill the lust, araw pang ating matupad ang nasa ng ating laman. Kaya panahon na tayo po'y magising sa ating pagkatulog. Amen? Repress, stir up, recall, remember all the goodness of life in your life since you met Him until now. Wake up, gisingin, alalahanin. Amen. Amen. Ano ka dati? The first time you meet the Lord, ano ka dati? Ano bang kalagayan mo? Ano bang sitwasyon mo? Yun. You have to recall. Isipin mo palagi. Dati nung nakilala ko pang Panginoon, puno, lipos ang aking katawan ng karamdaman. Puno ang aking katawan ng karamdaman. Wala akong pag-asa. Walang pagbabago ang buhay ko. Puro bisyo, puro kahilayan sa libutan. Puno sa problema. Walang kulay ang buhay. Walang direct na patutunguhan. Yun dati tayo. But when I accept the Lord, tinanggap ko ang Panginoon, nagpabautismo ako, and start of my life, I serve Him. Dahan-dahan, nagkaroon ng kulay ang aking buhay. Nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. That is our testimonies. Noon ako ganito, walang-wala. Ngayon, salamat sa Panginoon. Salamat sa ating mga pastor. Ginamit ng Diyos para sa atin. All of us had been set free from the bondage of sin, from slavery, from problems, sicknesses. At na tayo nagkaroon ng kagawasan. Set us free from the hands of Satan, from the bondage of sin. Gapos ni Satanas sa kasalanan. Ngayon, malaya na tayo. You have to recall that. You repress that. Gisingin mo ang isipan mo. Noon bago pa lang ako, gusto ko mag-decide talaga maging choir member, maging adult choir, maging singles, maging finest choir, maging musician. Gusto po maging prayer warrior, gusto ko maging preacher. Lahat di-desire mo because your first love sa ating Panginoon nagsisilabo. You fasting this 20 days, grabe. Naging prayer warrior ka pa. Ngayon, kalahating araw, hindi ka na makapasting. Repress and wake up. Recall. Dahil bakit ba? Pinagpala na tayo. Marami tayong pera. Maganda ng trabaho natin. Nabisi na tayo. Hindi ka na makapagpasting. Hindi ka na maka-cope up ng iyong obligasyon sa church. Hindi ka na makapag-practice. Hindi ka na makapag-overnight. Hindi ka na lahat. Mayroong mga hindrances. Pinatulog mo na yung panampalataya. Nakalimutan mo na yung the first time you meet the Lord. Grabe. Lahat gusto mong pasukan upang magamit ka ng Diyos sa kanyang ubasan. Saan na yon? Saan na yon? Saan na yon? Our faithfulness, our sincerity, our obedience sa pagsunod, pagpasakop, our respect and honor sa church, sa mga nanguna, saan na yon? Saan wala tayong respeto, galang? Sarili natin masunod, tayo nang gumagawa ng paraan sa buhay natin. Nakalimutan nyo na. Nabangungot na ang ating panampalataya. Delikado yan. Pag hindi mo gisingin, sa pagkabangungot, baka makumatos ka. Kanong kumatos, delikado, nakapikit ka lang, humihinga, pero hindi nagigising, hindi kumikilos. Going to 6 feet below the ground na yan. Kaya, it is a wake up call for us. Ibalik mo. Gisingin mo
Alalahanin mo your life before you meet the Lord. Ano ka ba? Isigin mo, baka nabangungot na tayo. Baka nakumatos na tayo, nakatulog na tayo. Where is our obedience? Where is our faithfulness? Where is our trustworthy in the Lord? Lahat, sana yon. Sana. Yung pagpahalaga, yung burden, yung respect and honor, sana. Wala na. Sabi ng Biblia, be put on the Lord your life. Ilagay mo sarili mo sa ating mahal na Panginoon. Ye put yourself to Christ, hindi sa ating sarili. The night already spent. Lumipas din gabi, araw na to. Kaya lumakad na tayo sa kaliwanagan at we was to walk honestly. Honestly. Alam niyo ba yung honestly? Alam niyo bang honestly? Sino nakaalam? Ano bang honestly? Brother Anthony? Ha? Hindi mo alam? Ano bang meaning ng honestly? Ha? Ikaw, Jitro. Sige, mag-eskwila. Binalaman ka ba? Yan ang problema. Sige, eskwila, walang alam. Dapat kung nag-eskwila tayo, dahil nag-school kita, para ano? So that we learn. May matutunan kita. May malaman kita. Kung nag-eskwila ka, wala kang alam, sayang, useless lang. Hindi mo alam yung meaning ng honestly. Lumakad ka ng may katapatan, sincero, walang halong kupit, walang halong kasinungalingan, walang halong pakarong ingnon, hypocrisy, because you must to walk honestly. Honest ka sa ating Panginoon. Ayaw matakot ka magsinungaling, takot kang gawa ng masama, dahil you walk honestly. Honest ka, tapat ka, sincero ka. Honestly, you speak honestly. Nagsalita ka ng honest, walang halong bula-bula, walang halong kasinungalingan. Lahat, tanang mong ginagawa sa ating Panginoon. Naging tapat ka, sincero, nagbibigay ka ng sama, sobra sa insakto. You walk honestly. Honestly to your fellow choir, to your fellow Christian, lahat. Especially in the church. Wala kang halong kasinungalingan, wala kang halong gawang masama sa labas. Hindi ka nagsalita ng masama because you are honest. Especially to the Lord. Kahit ka magsinungaling ka sa tao, gawa ka ng masama sa tao, hindi ka tapat sa tao, nakikita ka ng ating Panginoon. Kahit sa tao, magsinungaling ka, sa tao magawa ka ng masama, pero sa Diyos hindi ka makakita. Lahat nating ginagawa, nakikita ng Diyos. Magsilakad tayong bahinhin. Tagalog, mahinhin eh. Iba naman yung honestly. Sa ibang English, properly. Tama, corrected. Gaya ng sa araw, huwag sa katakawan. Alam yung katakawan? Alam yung katakawan? Kahit busog na kakain pa rin. Marami ng pira, kunin pang sa Panginoon. Katakawan, dalo, at paglalasing. Kristyano, lasinggiro pa rin. Huwag sa kalibugan. Yun, last kalibugan. May asawa na, masigi patingin sa mga dalagang maganda. Kalibugan. At sa kahalayan. Mahalay. Gusto magpasiksi. At wala ng kabanalan, basta maging siksi. Minalala kong choir member, nagtanong sa amin, Ate pwede ba ako magpa-straight ng buhok? Kasi yung buhok niya, kinky. Pwede naman, basta wag mo paputulan. Kaya gusto talaga siya magpaganda. Choir member, wala namang problema magpaganda. Kasi kailangan maging maganda tayo sa harapan ng Diyos. Pero yung kagandahan mo, lilihis ka na sa kalooban ng Diyos. Walang kabuluhan yung pagpaganda mo. Magpaganda ka para sa Panginoon. Hindi magpaganda ka para maging
Makitang kahalayan mo na siksi ka. Ma-out of holiness ka na. Para makitang tao malibog sa imong kalibugan, sa imong pagpaganda. Ayaw ng Diyos po yun, no? Sabi ng Biblia. Dili sa kalibugan o sa kahalayan. Kaya baka natutulog ng panampalataya kung sakala natin tama pang ginagawa na, hindi natin balik na pala. Ito po'y pananawagan. Wake up call ito. Pagising ito ng pagtawag sa atin. Huwag sa mga pagkakaalit. Anong alit? Yung galit. Huwag sa pagkakaalit. Minsan, kapwa mo, galit ka sa kanya. Hindi mo na maintindihan, bakit galit ka? Pagkakaalit. Hindi mo alam, galit ka sa imong mister, galit ka sa imong wife, galit ka sa imong isuon, kapatid. Pamilya mo, galit ka, sa kapwa mo, Kristiyano, galit ka, hindi mo laman. Bakit ka nagagalit? Walang kabuluhan. Huwag sa mga pagkakaalit o pagkakainggitan. Kayo kung mahilig ka pa maalit-alit sa galit si mong kapwa, mainggit ka sa kanya, delikado. Pagbalik ng Diyos, maiwan ka. So ngayon, gisingin mo ng sarili mo. Baka mayan, mayroon ka na kapundo na kapag-aalit, galit ka, suko sa imong kapwa o kasina sa imong kapwa. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Magsisi ka na. Magsisi na po tayo. Pahariin natin sa puso natin yung panal na presensya ng Diyos. Oh? Kundi, tanggalin mong kahilayan, kaalitan, kainggitan, kundi bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ano yung isakbat? Papasukin natin sa puso natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. At huwag ninyong paglaanan ang laman. Huwag niyong paglaanan ang laman. Huwag niyong pagbibigyan. Huwag niyong bigyan ng provision ang laman. Your flesh, your lust, yung kailigbon sa unod. Upang masunod ang mga kahalayan noon. Ay kung pagbibigyan mong sarili mong laman, gusto-gusto niya para masunod ang kanyang kahalayan. Ginagamit ka ng Diyos, puro kakahalayan. Kaya bumaaw na, natulog na, nabangungot na ang inyong panampalataya. Nakumatos na ang iyong panampalataya. Pura wala ka ng pakialam sa buhay. Kahit mali ng ginagawa mo, simba ka, paawit ka pa rin, ganoon pa rin, wala ka ng pakialam. Ito pangalayo mo na sa Diyos. Marami ka na namimiss na kalooban ng Diyos. Ganoon ka pa rin. Mga minamahal, nabangungot na, nakumatos na ang iyong panampalataya. Sabi ng Biblia, wake up! Stir up! Repress! Recall! Everything since you meet the Lord until now. Renew the spirit. Regain your first love to the Lord. Ibalik ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon. So umpisa na kilala mo yung gabi kainit ka, wala kang pakialam. Sunod-sunuran ka lang, wala kang pakialam. Sunod-sunuran ka lang. You want to follow, obey everything. Gabi first love mo, lahat gusto mo. Pagpasok mo ng simbahan, napupuspos ka na, lumuluhod ka, grabe puri mo talan. Ngayon, gabi ng puspusan, nakalagat na mata mo. Wala ka ng dramdaman, meaning, natutulog na ang iyong isipan at puso. Wake up! Pagising na. Mga minamahal, ito po'y paalaala lamang. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Katapusan, finally, it's time to dress up. Anong dress up? Yun, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. It's time to dress up. Bihisan na natin
ang ating lumang pagkatao sa bagong pagkatao. Dress up, but put on the Lord Jesus Christ. Alisin na natin ng mga kahilayan, mga inggitan, alitan, lahat. Dress up your mind and heart. Put on the Lord Jesus Christ. Pariin na natin, Panginoon. And make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sunod, in this world, sa sanlibutan ito, we must wear Jesus like a robe of righteousness. Sa sanlibutan ito, isuot natin ang Panginoon katulad ng robe ng katwiran. Meeting no provision for the flesh, huwag natin bigyan ng halaga ang laman. If we let Him, papasukin natin, Panginoon, He will cover our sorrows and tears, our failures and shame. Pasabayaan natin, Panginoon. Takpan ng Diyos ang ating kalungkutan. Tutulong ating mga luha sa mata. Yung ating mga failures, yung ating mga kahiyaan, takpan na ng Diyos yan. Finally, sabi niya, it's time to dress up. Gawin natin Diyos, ibig sabihin, put on the Lord Jesus Christ, meaning, Lord means master. Gawin natin ang Panginoon ang master, amo sa ating sarili. When we put on Him, He will give us direction in the way we should go. Siya magbigay ng direksyon sa atin kung saan tayo papunta. Jesus means Savior. Jesus means Master. Siya ang ating amo. Siya ang mag-direct sa ating dadaanan. Paano masunutan ang kalooban ng Diyos? He is our Master. Amen. Kaya mga minamahal, i-apply natin ito sa ating sarili. You have to apply it in your life. The hour is late. Base magsayang ang oras para sa atin. Don't fold the cover over your head and press those. It's time to wake up, clean up, and dress up. Huwag natin tanggalin daw ang cover sa ating mga ulo. Talagang pigain natin ang ating mga puso, mga minamahal. Panahon na. Maglinis ng sarili at gamitan ng may kalakwiran at kabanalan ang buhay natin. It's time to wake up, to clean up, and to dress up our life. The robe of righteousness. Huwag natin bigyan ang laman. Kaya ang laman na yan ang magbigay ng kalungkutan sa atin. Yan ang magbigay ng luha ng kalungkutan. Yan ang magbigay ng failure sa atin. At kahiyaan. Kung hindi natin tanggalin yon, ipakita natin na we have proud ourselves. Na tayo Kristiyano. Binihisan tayo ng Diyos. Lininis tayo ng Diyos. Binago tayo ng Diyos. Ginising tayo ng Diyos. Tinuruan tayo ng Panginoon. Upang maging tunay Kristiyano. Ginising tayo sa mga lalim, mga tulong. Open your heart and let the Holy Spirit enter your heart tonight so that we be awakened. Magising na po tayo, mga minamahal. Ibalik ang una mong ginagawa sa ating mahal na Panginoon. Don't let the flesh nga maghari sa buhay natin. Making no provision for the flesh. So let Him, siya dapat ang Panginoon, papasok sa puso natin. Kaya mga minamahal, na simpleng mensahe, nawa, this is a wake-up call. Gumising na tayo. Wake up! Clean up! Dress up! Open your heart. And let Jesus come into your heart tonight. Jesus.
Ang Holy Spirit lang magbago sa atin. Ang Holy Spirit lang maggising sa atin. Ang Holy Spirit lang maglinis sa atin. Siya magbihis sa atin. Sa bagong puso at bagong isipan. Singgit, hallelujah. Tangan, kailangan ko Ngayon ka! makapangyarihan pagsama mo. Sikapin mo Puso'y umiibig na magising ang puso at isipan sa'yo. sa gabing ito. Sabihin mo, ako ay lalago. Espiritu ba, Hallelujah! kailangan ko. Papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. To dress up you, to cleanse you, to awake you. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sabihin mo, ako ay lalago. Ako'y marami, ang buhay ko'y sa'yo. Maraming salamat, Lord. Pinupunin sa mata, Lord. Hallelujah! Espiritong banal, kailangan kita sa aking puso. Singgit mo. Singgit mo. Abutin mo ang puso ng Lord. Pinoon. This touch the Lord, the heart of God. Jesus. Magsumikap, maningkamot. Jesus. Kami lumalapit. Ang buhay ko ay sa'yo. Ang akin. Jesus. 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 Wake up, clean up, and dress up. Yes. Sinasamba, minamahal
Hallelujah. Hallelujah. Sayang wala kang maramdaman sa gabi ito. Gisingin mo ang puso mo. Gisingin mo ang isipan mo. Wake up. Clean up. Dress up the righteousness of God in your heart. Let Him to come into your heart tonight. Be put Jesus in your heart tonight. Upang magising tayo sa ating malalim na pagkatulog, sa ating malalim na pagkabangungot sa espiritual, sa ating malalim pagkakumatos, dapat magising na tayo. Wake up, clean up, linisin na natin. Dress up, bihisan natin ng totoong pagkabanal at patwiran. Kaya kung may mga inggitan, kahilayan pa sa puso at pag-aalit, hindi maghahari ang banal na Espiritu. Kailangan malinis, clean up, dress up, and wake up. Ibalik ang una niyong pag-ibig sa Diyos. Ibalik ang una mong ginagawa sa ating Panginoon. Return and do it sincerely, faithfully, with all obedience, with all humbleness, humility. Sunod pasako. We have to walk honestly to the Lord. Lumakad tayong honest sa ating mahal na Panginoon. Walang halong kabuktutan ang ating paglingkod. Upang manatili palagi tayong gising sa espiritual. Manatili tayong malinis at palagi nating bihis ang katwiran ng Diyos. Gumagawa tayong malaya, galak at matuwa. Kaya ating presko isipan natin palagi, bagong gising palagi. Pagsunod sa kalooban. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Jesus. Habang naramdaman niyo pa ang presensya, itaas ang kamay. Manalangin po tayong lahat. Lahat magsisi. Lahat humingi ng kapatawaran. Upang magising ang ating puso at damdamin sa malalim na pagkatulog. At ito'y malinis at mabihisan ulit ng Diyos na buong katwiran. Lahat manalangin. Instrumentalists, manalangin lahat. Preachers, choir members, lahat. Lahat na ginagamit. Pigain yung puso nyo. Lahat magsisi. Dahil kailangan tang revival, awakening of our spiritual. Opo, dakilang Diyos sa mambalal sa pangalan ni Jesus Malapanginoon. Sa gabi ito, nandito kami sumamo sa iyo. Sa ganang amin, wala kami magawa pag wala ka, Lord. We are useless and nothing without you, my God. That's why we need thy presence and power to wake up our mind, to clean up and redress up, Lord. Bless all the people tonight. Bless thy children, revive them completely, my God. Be filled with the Holy Spirit. Heal the sicknesses of the problem. Bless them so much, God. Financially, physically, spiritually, Lord. To the first leading prayer of the beloved pastor and time prophet. In Jesus' name. Sing it, hallelujah.
Patong kamay si ulong isa nakataas, lahat mag-rebuke. And all power, authority, opo, dakilang Diyos, babang kapangyarihan, Boss, sa aming kalagitnaan, minsanan, paulit, ibaba mo, I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children right now in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed right now in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Problems of vices began, poverty began, weaknesses began right now. My God, bless them completely, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Palagpakan natin, Diyos na minamahal. Na tayo tumayo, taas yung kamay. Lumukso tayo ng 3 beses, galing sa puso, malakas sa pagsigaw. Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Amen. Mga minamahal, huwag mag-absent. Isa po yan. Minsan nagkukulang tayo sa pagsamba, kaya minsan natutulog ang ating mga panampalataya. So we have always wake up. Gising palagi tayo sa paglingkod sa Diyos. Kay kita ramgyapon makinabang, pagdating ng panahon, hindi na magtagal, babalik ng ating man na Panginoon. Sakripisyong paglingkod sa Diyos, it's a matter of great sacrifice. Kaya pagsunod, with all faithfulness, sincerity, and obedience, and humbleness, upang tayo lahat ay pagpapalain ng Diyos. Grabe ng panahon ngayon, mga minamahal. That's why, tayo magtrabaho sa gawain ng Diyos. Magsumikap. Nagsumikap kami sa aming sarili sa pagkatawag sa amin bilang manggagawa. Bagamat pagod, kapoy, aming lawas, malayong biyahe, very risky. Kaya ginagawa po namin ito hindi para sa aming sarili, kundi para sa ulatian ng Diyos, just to obey God sa pagkatawag sa amin. Bibisita natin ang bawat mga station, we spend much money, mahal hindi natin iniisip, kaya kami nanawagan kami sa inyo, please support the church. Sobra-sobra mga panalangin nyo, pagpapala, dapat out from your tithes and offering, magbigay kayo ng mga love offering, mga pledges para sa church, para lalo ka mo sabot palanginan. Kaya ang binibigyan nyo, hindi tao, binibigyan nyo ang gawain ng Diyos, nakikita ng Panginoon yan, para may magagamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mabisita natin ang gawain ng Diyos. Tingnan mo si Jonas, napaka-importante sa Diyos ang kaligtasan ng kaluluwa sa Ninive para makapagsisi sila, hindi sila parusahan ng Diyos within 40 days. Inutusan ng Panginoon si Jonas na propita niya. Punta ka doon sa Ninive, pasisihin mo sila. Within 40 days, hindi sila magsisi, balik loob sa akin, wawasakin ko ang Ninive. Si Jonas sumunod, pero hindi sumunod ng maayos.